Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good afternoon to my students under CDI 4, which is a Traffic Management and Accident Investigation and Intelligence. So this is the continuation for the coverage of midterm. So we are going to discuss the capacity levels. So capacity levels of our bridges, our roads, our streets. So kung ano yung pwedeng makadaan sa mga daanan natin. So, when we say capacity levels, kung paano uh, dadaan ng maayos, matulin ang mga motorista sa pamamagitan ng by levels. Di ba, makikita nyo sa mga daan, hindi ba pwedeng dumaan yung mga malalaking truck o cargo o sa mga bridges dahil pwedeng masira nila. So, ito yung uh, levels. So, number 1, we have basic capacity. Then basic capacity is the maximum number of vehicles that can pass on a given lane or roadway during the hour under the most nearly ideal roadway and traffic condition, which can possibly be attained. So, in order for us not to experience traffic congestion, so nilalagay dyan, mayroong sa traffic engineering, mayroon dyang certain amount, certain numbers of vehicles that can pass during a certain period of time. So, kung makikita nyo sa Iligan City, discuss natin to last time but we are going to give another insights. Kung makikita nyo sa Iligan City, magkakalapit lang yung mga street lights, papunta sa galing ka rito sa may Iligan Capitol, papunta ng papasok ka ng Abalos Building, tapos Abalos Building to Gaisano Mall, makikita nyo yung pagitan ng mga street lights kasi dyan nami-measure kung sino yung, kung ilan at kung gaano karami yung makakadaan sa daanan na yan because mayroon silang certain time allocated doon every minute, for example, para maiwasan nila yung traffic congestion. So meron mga traffic lights yan, traffic signals na makakatulong para hindi magkaroon ng traffic congestion. The practical capacity is the maximum number of vehicles that can pass a given point on a roadway or in a designated lane during 1 hour without traffic density being so great as to cause unreasonable delay, hazard, or restriction to a driver's freedom to maneuver under the prevailing roadway and traffic conditions. So, kung makikita nyo dito naman sa halimbawa, di ba makikita nyo kapag may mga daanan na inaayos yung pangalawang lane, tapos masyadong malayo yung inaayos. So, may mga signal dyan na mauna muna yung galing sa left o kaya tapos pagkatapos na naman i-close na naman tapos yung right na naman ang papasok. Okay. Satisfactory capacity is the great range between possible and practical capacity. Generally, local traffic engineers develop the intermediate term, satisfactory capacity. This term denotes the level of operating condition acceptable as satisfactory by the majority of local motorists. So, dito, although akala nila hindi marami yung sasakyan natin sa Langaduso, so ang traffic lane, ang lane natin, street daanan natin sa the national highways is dalawa lang, katulad ng dyan sa may papunta galing ka ng Masyo papunta dito sa Marawi, dalawa lang. So hindi na expect o dahil ko lang sa pondo, so ang satisfactory capacity natin is dalawa lang dahil hindi masyadong crowded yung daanan natin at saka hindi masyadong marami yung sasakyan natin. The most important factors that may reduce practical capacity are the following. So, paano natin papaliitin? Di ba makikita natin sa Manila, mayroon silang color coding. Yung katapusan niya is 1, 2, halimbawa. So, sa araw na to hindi sila pwedeng pumasada, dumaan. So, lanes less than 12 feet long have a lower capacity. So, yung mga lanes na maliliit lang, hindi siya abot ng 12 feet long have a lower capacity. Maliit lang yung pwedeng dumaan dyan.
uh, iba yung mga sasakyan na malalaki, yung mga uh, ginagamit ng mga VIPs. So uh, hindi yan po pwedeng gamitin dito because po pwede silang masagi sa mga daanan dahil maliit lang talaga yung uh, uh, dito, yung mga daanan natin. Retaining walls, bridge abutments, parked cars, etc. all reduce the effective width of a traffic lane. It causes lane straddling and result in lower capacity. So, di ba minsan may mga daanan tayo na may mga walls na nakalagay diyan. So, halimbawa yung mga compound ng iba't ibang bahay. So, hindi makadaan yung mga sasakyan natin. O kaya naman yung mga nakapark na sasakyan diyan, yung mga yung sa mga tulay natin, merong mga malalaki yung ano nila, malalaki yung masyado yung nakahilera sa tabi ng daan. So, yun yung mga nagiging dahilan. Lack of adequate shoulders also reduces the effective width of a traffic lane by causing vehicles to shy away from the edge of the pavement and travel towards the center of the roadway. Greatest reduction in capacity is when the width of the shoulders of the road will not permit parking of disabled vehicle out of the traffic lane. So, di ba makikita natin sa Lanao del Sur again, ang mga daanan natin, hindi naman halos, walang mga daanan para sa mga pedestrian. Din sa gilid, yung shoulders, yung tinatawag, yung maliliit na 1 meters. So, diyan dumadaan yung ating mga passengers, dumadaan yung mga tao dumadaan yung mga tao kapag pupunta sila sa mga kanilang pupuntahan. So kapag wala yan, so expected magiging mahina yung daloy ng trapiko dahil yung daanan ng sasakyan dumadaan sila. Tapos kapag halimbawa may nasira na sasakyan, so hindi doon makakapag-park, hindi siya doon mailalagay dahil wala. Kung mayroong shoulder sa daan, di ba makikita natin yung 1 meters. So kapag mayroong ganun, so pwedeng gamitin nung nasiraan na sasakyan, di ba? So ma-lessen yung traffic congestion na meron tayo. Commercial vehicles occupy a greater road space and influence other traffic more than one passenger's car. So, di ba makikita, yung sabi ko sa inyo kanina na may mga VIPs o kaya yung mga sasakyan na nagdadala ng katulad nung halimbawa nung gasolina, nagdadala ng cargos. So, expected na malaki yung nakukuha nila sa daanan kapag dadaan sila doon sa maliliit na skinita, for example. So, magkakaroon ng traffic congestion. They are slow moving, especially in grades, and are slower to close gaps. So, kapag halimbawa maraming sasakyan, so hindi ka mauuna, hindi ka makakapunta sa kabila upang mauna kaysa sa kanya. So, mahihintay mo siya. So, kapag maliit yung daanan, expected na mahihintay natin yung nasa unahan, katulad sa gasolina, sa mga cargo trucks. So, hintay natin yung kanilang daloy bago tayo mauna. So, when drivers are restricted in their freedom of movement by restricted sight distances, the capacity of the road will be lowered. So, di ba may makikita tayo dyan sa may Bacolod Kalawi, 30 meters per hour. Hindi pwedeng magmadali. So, at saka yung mga tendency rin, yung mga bahay ng mga maranaw, for example, di ba yung sa road clearing o yung sa build program, pinapalawak, makikita natin yung tapat ng bahay mismo ng yung gate niya mismo nandun sa daanan. So, natatakot minsan yung mga motorista, yung mga sasakyan drivers na dumaan ng mabilis dahil baka may masagasaan sila. At saka minsan nagiging dahilan 'yun para mag-implement ang isang local government unit ng mga ordinances para mapabagal yung daanan ng mga sasakyan. Controlled intersections impair highway capacity by depriving the traffic stream of a portion of the time during which it would otherwise be on the move. So, yung mga
control the intersection natin, yung hindi ka basta-basta makakaliko, hindi ka basta-basta daan, kung dahil na rin siguro sa mga tawag dito, dahil na rin siguro sa mga signal lights. So yun yung sa practical capacity. Oh, okay. So meron naman tayong tinatawag na one-way streets. One-way street, extensive one-way street or avenue, application is within the province of traffic engineer. So yan, ang province of traffic engineer. The far-reaching advantage of one-way street to the community as a whole in increasing capacity and reducing conflict more than offsets the often theoretical disadvantages to individuals and firms in the affected area resulting from loss of traffic in one direction. So, di ba makita natin may halimbawa sa markets, di ba? Mayroon tayong one-way street. Hindi po pwedeng makadaan, hindi pwedeng dumaan yung dalawang sasakyan. So, isa lang 'yan. So, nakaka-prevent ng traffic congestion. So, ang nangyayari diyan, gumagawa ang isang probinsya halimbawa ng mga daanan kung saan pwedeng dumaan yung sasakyan. So makakaikot yan halimbawa. So kung saan ka pupunta, so doon ka lang lalabas. So kung lalabas, I know you are with me, naiintindihan yung sinasabi ko. Kumbaga halimbawa, pupunta ka ng market, then mayroong one-way street doon para hindi magkabuhol-buhol yung sasakyan, para magkaroon ng pagkakataon yung mamimili na bumili sa mga tindahan. So kinakailangan nilang magpatupad ng one-way street para isa lang yung sasakyan na papasok. Okay, tapos paikot yung sasakyan para maiwasan yung traffic congestion. Okay, there are 3 types of one-way streets. So meron tayong class 1, one-way direction at all times. So one-way direction at all times yung intended talaga yan na isang direction lang yan papunta. Wala nang pagbabago. Class 2, one-way direction reverse during certain hours of the day. So meron tayong one-way direction pero nire-reverse may certain na oras na nire-reverse ito. Pwedeng 5 oras doon lang papunta, tapos 5 oras dito na naman papunta. Class 3, one-way direction during peak periods reverse to meet commuter traffic demands and return to normal two-way operation during off-peak hours. So meron tayong mga instances na kinakailangan lang mag-designate ng halimbawa, itong oras na to, ito yung maraming mamimili, for example sa ating mga public markets. So magbigay tayo dito ng 3 hours. So kapag pagkatapos ng 3 hours na yan, so diretso babalik na naman sa dalawang two-way operation ang daanan na yan.